Baka. Ayan lang. Oh. Wow. Ito kadali ang magbaklas ng YZ250 or mga KYB na shock. Yan, basta KYB yung shock mo, ganito lang din. Ito cover lang to. Parang case lang niya pero nandito yung oil seal. So yan, palit for oil seal. Yan. Hindi natin to i-rebuild na totally. Isang trail lang tagas agad. Yung cleaning kit natin na ginawa before. So yan, baklasin na natin, palitan na lang natin ng oil seal. Alam kung tatagal tong ganito kamumura na oil seal. 100 plus lang ata to. Okay, palitan na natin. Let's go! Number 49. Ang size yung mga pang KTM etc. Ito. Adapter to. Oh. Ayan. Itong gold na to parang case lang niya. Pero nakakabit na dyan yung oil seal. Ganyan lang. Langis na agad na nakalagay dito. And ang cylinder na ito, meron pang langis. And meron na namang langis dito. So tanggalin lang natin yung langis dito. Nandun lang naman yung leak. Wala. Yun, meron. Ibus natin para pantay sila. Kahit wala pang leak yung kabila. By the way mga listo, dati wala namang kaming ganito. Ihiram ka lang ng katala dun sa mga talyer ng sasakyan or truck. Ang pit ng tubo, kayang bumuka ng 49 yon. Di naman ganun kahigpitan ito. Basta nakakabit dun sa triple clamp bago mo luwagan. Kakaroon ng lang lamat yan kapag hindi ganito yung gamit mo. Then ito naman ilalim. Ito luluwagan nyo din yan. Yan. Tandaan nyo lang yung clicker na settings dito bago nyo luwagan. 17mm yan. YouTube channel namin may binaklas kaming ganito. Nag-tutorial na din ako dun sa YZ250F natin before. Ito 2-stroke parehas lang. Parehas lang sila. So impakin na natin. Kahit wala ng kontra-kontra pag may impact ka. Yay! Ayan, lumalabas na siya. Yan, ganyan lang kadali. Pag umiikot na lang, hindi na lumalabas, ibig sabihin sagad na yon. Then ibaba mo na siya. Ganito, ibaba mo na. Then kakalsuhan mo siya. Ayan. Yan, then kalsuhan mo yan para maipihit mo ito. Yan. Yung katala na sinasabi ko, adjustable wrench. No need for special tools. Yung 15 na wrench para maluwagan mo lang to. Ganun lang kadali. Diba? Yun na siya. Ganun lang para makontra mo. Nakakaipit na ipit na ako nito before. Dito naipit dito. Then, madidisassemble mo na to after mong i-release ito. Ibang bansa, pinapalitan pa nila ito mga o-ring, mga washer, mga copper, spacer, etc. Pinoy tayo, ibalik natin hanggat maaari, ibalik natin lahat. Natanggal na yung lock sa dulo, kaya mahihila mo na itong buong ito. Yan, ang dugyot lang, ang dugyot kaya nagkakalat yung langis talaga. Ayan. Ito lang yung lock niya kanina, yung tinanggalan natin ng lock. Isuli natin, baka mawala. Natin para hindi tayo malito mamaya. By the way, may langis pa ito sa loob. Kaya pero hindi na natin bubuksan. Dahil Pilipinas to, hindi ito foreigner, hindi ito US. Option nyo na yun, pero kung meron kayong mabili na kit na merong mga o-ring, washer, copper, spacer, and so on, mas maganda. Whatever. Hanggat pwede pa yan. So yun na yung lamang loob niya. Dito na tayo magpo-focus. Yan, dugyot to, talagang tumutulo pa rin hanggang ngayon. Mag-gloves ka na rubber kung naka-cutex ka at maganda yung nails mo. Itong oil sila, andito na yan. Ito na yan. Yan. So ito may lock to. Hindi mo pa ito agad mahuhila kasi may lock yan dito sa gitna. Gagamitan mo lang ng yan, flat screw. Pwede rin ngipin kung gusto mo ngipin. Ganyan na. Para matanggal yung dust seal kasi madikit yan eh. Ganito siya. Yun! Tanggal agad. Tanggal agad oh. Then ito na yung sinasabi ko, merong lock yan sa ilalim bago yung oil seal. Alambre, parang alambre na lock. So kailangan natin ng panundot dyan. Anything na matulis, pwede na. Para lang tumalsik yung alambre na yon. So kung makita nyo to, yan, focus natin mabuti. Ito yung i-focus natin, hindi yung kagapuan ko. Yan. Yan. Yan o, yan o, alambre na yan, alambre na yan. Yung sa ibang bansa, pinapalitan na ito. Ayan o, pinapalitan na ito sa ibang bansa. Pero nasit, mabalin pa ay, subli pa ay, kanyan. So ganun ka. Then ito na, oil seal na to, oil seal, ayan. Ay, hilain mo lang to, lalabas na dapat yan. Bakit tayo? Ang nakalimutan pa tayo, wala naman. Ganyan lang.
Boom. Ito na. Ito yung i-take note nyo, yung arrangement nito kasi ito yung mahirap. Ito lang yung memorize nyo. Ito yung bushing, another bushing na maluwag, another spacer, parang washer. Sabihin mo na lang washer. Then ito yung oil seal. Then ito yung alambre. Then ito yung dust seal. Yan. Buka in between para mabuka yan. Yan. Itong washer yan pala. Yan. So ito na yung nagtatagas na oil seal ito. Ito punas-punas yung kaartehan, pwede rin yung lagyan nyo ng kaartehan, yung gasolina, CVT cleaner, hangin-hangin, sula amin chokin na makalis na magaspang yung part na yan. So kailangan nating takpan yan kasi masusugat yung oil seal dyan pag idinaan mo yung oil seal na ganun. Ito magaspang, dapat makasurvive siya hanggang dito. Yan, hindi pwedeng adula amin ang dito sa portion na to kasi masusugat. Dapat mo tool, dapat mahal ng fork oil. Shut the fuck up. Then yan, lalagyan mo lang ng konting oil yan. Bagong napakamurang dust seal. Kailangan hindi siyang sugat dahil sana magsubay natin ako. So, lagay mo na yung ring. So, yan yung ring. This is the most crucial part. Itong part na to. Kasi ito na yung oil seal talaga. So, yan. Tanggalin mo na to. Wag nyong kakalimutan. Wag nyong ipapaabot dito yung oil seal. Pag kinabit nyo to, butas ang oil seal mo pag umabot dyan. So, yan. Ng malinis na basahan, pwede ring brief. Kung may pampunas ka ng brief, pwede rin yan. Itong maliit na spacer na to, doon siya lalapat yan. Tapos dito yung washer, then dito yung oil seal, then dito yung dust seal, then dito yung lock yan, yung groove na yan. Yan. So yan, yun siya. Kailangan maidiin pa ito. May diin pa yung washer na yan. Tutusok na natin tong oil seal. Yan, ganyan. Ito, hindi alam ng mga foreigner. Yung lumang ganito nyo, pwede nyo gupitin. Gupitin nyo, then ilagay nyo na ganon. Then pukpukin nyo. Ibaon nyo lang ng todo hanggang sa makita nga yung lagayan ng alambre na guhit. Doon maglalak yung alambre na to. Okay. Bitawan ko muna to, cut ko muna para pagtiyagaan kong idiin yan. Nakaabot ka dito sa oras na to, mag-follow ka na dyan sa baba. Kung gusto niyo ng more detailed tutorial, dun kayo sa YouTube namin mga kalisto. Then don't forget itong alambre mamaya later on. Ibaon pa natin to, kulang pa ng baon tong dust seal para itulak niya yung oil seal sa baba. Ito, tatanggalin mo ulit yan para may space na yung alambre dun sa baba. Ibig sabihin na itulak na niya yung oil seal sa pinakagitna. Yan. O yan. Daling lumabas ah. Kita nyo yung groove na yon. Paikot yan. Yan. Lumitaw na. Then lagay na itong alambre. Yan. Yan. So nailagay na yung alambre yan. Medyo natagalan ako sa alambre. Mahirap yung alambre. Makikita mo kung pumasok na talaga siya pag naghiwalay na yung gap dito. Yung putol nila naghiwalay na. Ibig sabihin pumasok na at bumuka na doon sa loob. Tulak-tulak ko lang na gano'n, unti-unti. Tinulak pa ikot. Okay. Yung magaspang na part, wag nyo hihilain palabas yan. Or else tatama, masisira yung oil seal, sayang yung pinaghirapan mo. Then, by the way, hindi na natin to i-rebuild itong gitna na to. May mga clicker and so on. Nandyan. Wag na natin anayin yan. Oh! I forgot. Ito, tanggalin mo ito muna. Yan. Ito yung kiniklik mo habang pinapalalim yung pihitan na yan. Yan. Ito lang, tinutulak lang niya. Yan. Yes, ilagay mo na ito. Yun na, gagamitin mo ulit yung 15 na wrench para maigpitan mo yan. The Magic Katala Pinoy version. Nakaipit to. Ilang beses na akong naipit yan dito. Naipit yung balat. Ganyan.
40 Newton, etc. Yeah, pag gumano na yung mukha mo, ibig sabihin, okay na yan. Ano mo lang. Ng Magic Inarte Autumn na pampi. So, yeah. Pag nakabit mo na dito sa triple clamp mo, tsaka mo lang to ihigpitan. Ay! Nakalimutan ko yung langis. Tanga! Mariose. Practical ngayon mga kalisto. Kahit anong brand, ibuhos mo kahit anong brand. 200 tsaka kalahating sa 200 is 300 ml. Okay, then isara mo na. Then hopefully, wala nang tagas. Ganda! Oh, ganda oh. So may technique pa ako. May kuripot practical technique pa akong ituturo sa inyo mga kalisto since wala naman tagas yung kabila. As ito yung ni-rebuild natin. So paano mahuhulaan? Paano mo papantayin yung oil nito? I-drain mo lang. I-drain mo then lagyan mo ng equal amount of oil na nilagay mo dun sa ni-rebuild mo para pantay sila. No need mo nang baklasin lahat. So yan, luwagan mo lang ulit to, itong taas. Yan, i-drain ko lang then lalagyan ko ng 300 ml. Para pantay sila dun sa kabila kasi wala namang tagas to. Walang langis na lumabas. Ayan, meron. Ayan na siya. Ayan. Ayan, nilagyan ko na lang din ng 1.5 of cork oil. Ready ka nang magpabudol ulit. Ayan, dahil nga bago na yung cork oil. So bakit natin pinalitan? Dahil yung oil dito, pag nagtagas, especially dito sa kinakapitan ng caliper, oil niyan, ang hina ng preno mo sa trail. So nakakatakot yung walang preno sa harapan. Halos wala kang preno sa harap pag nalalagyan ng langis yan. Itong caliper mo, yung rotor disc nalalagyan ng langis. Once na may leak to. Pwede pa dun sa kaliwa, pwede mo mapagtiisan, pero yung kanan hindi pwede dahil nandito yung caliper. Ay. Ko. Yung mga babala. Yun lang, pangit yung replacement guys.